kayang dali ng musika isang tao? Gaano kalayo mararating natin sa pamamagitan nito? Tayo ba nagdadala nito? Ang mga instrumento? O tayo mismo ang dinadala nito? Kung nakatira ka sa San Agustin 2 sa may Aguinaldo Highway, marahil ay kilala mo si Artemio Villena. Walang asawa, 67 gulang, at kilala sa tawag na Tata Temeng. Si Tata Temeng, magaling magturo ng rondalya yan, magaling niya sa music. Madalas mo siyang makikita sa tindahan niya sa Villena Store o kaya naman sa may palaisdaan. Naglilialiw sa paghuli ng isda. Kung wala naman dito, marahil ay may turo siya ng rondalya. Lunes hanggang Sabado ang pagtuturo niya ng rondalya. Minsan sa umaga pero kadalasan sa hapon. Depende rin minsan kung may mga espesyal na imbitasyon. Ang tinuturoan ko ngayon ay ang Pali Parentry Elementary School, Francisco Barsaga Elementary School, Dasmariñas Elementary School, Area 1 at Area D Elementary School. Si Tata Temeng ay pangalawa sa 7 magkakapatid. Palibas ay nasa musika ang kanyang ama na isang guitar at octavina player at ang kanyang lolo naman ay isang bass player. Na-impluensya na rin siya na maging isang musikero. 15 taong gulang ako nang magsimula mag-aaral ng string instrument. At sa edad na 30, noon lang ako nag-aaral ng nota at sumulat. 1970, nagsimula na ako magturo ng junior rondalya. Una niya tinuruan ng Medisyon Elementary School sa Imus, Cavite. Simula nito, kinasadyang tinadhan ng magturo sa Tata Temeng. Sa loob ng 30 taon, hindi na mabilang sa daliri ang kanyang mga nahawakan na eskwelahan at organisasyon sa Cavite at maging sa karatig nitong lugar. Ilan dito ang Good Shepherd Imus, Philippine Christian University Dasmariñas, Munwo Community Rondalla, Marlica Elementary School Tagaytay, Lalaan Elementary School Silang, North Unit Elementary School Silang, Imus Pilot Elementary School at iba pang eskwelahan sa Malabon, Naik, Baylen, Upland, Kawit at Cavite City. Naging miyembro rin ako ng Dasmariñas Rondalla. At marami rin kami mga nilahukan na rondalla competition gaya sa television, Hamon sa Kampiyon, sa Grand Final, nagwagi rin kami bilang pangalawa. At marami pang ibang competition ang aming mga nilungan na amin din na ipinanalo. Tumugtog din sila ng ilang beses sa Cultural Center at Folk Arts Theater noong 1981. Kasama din sa kanilang destinasyon ang mga hotel sa Makati at Cavite. Ayon sa kanya, ang pinaka hindi niya makakalimutan ay ang pagtugtog nila sa palasyo ng Malacanang sa termino ni Pangulong Diosdado Macapagal. Ang kasanayan ni Tata Temeng sa musika ang naging pundasyon niya sa pagtuturo. Isa siya sa mga guro na naglalayo na mapaunlad ang sining ng musika dito sa Cavite. Ayon sa kanya, malaki ang potensyal ng mga kabataan dito. Turo rin ako ng batang babae na grade 3 sa pagtugtog ng bawar ko. At siya naman ay mabilis na natuto. Maraming mga bata ang nahilig sa rondalla at marami rin na mga magulang ang natuto ang kanilang mga anak. Hanggat may mga taong handang magturo at magbahagi ng kanilang mga nalalaman sa musika sa mga kabataan, dadami ang iibig dito at madadala nito sa iba't ibang lugar. Marami ring talento ang mahuhubog at uusbong. Ika nga ng marami. Sa kabataan nagsisimula ang lahat. Ngunit kung hanggang saan sila dadalhin ng musika ay nakadepende pa rin sa mga taong tutulong sa kanila. Mga taong tulad ni Tata Temeng. Hanggang saan kayang dali ng musika isang tao? Mahabang istorya.